Okay, mga kabunyog, mga kababayan, bigay tayo ng komentaryo mga kabunyog dito sa dinabas na statement o pahayag ni Amy Marcos, kapatid ni Bongbong Marcos. Naglabas ng formal ang pahayag ni Amy Marcos. Hindi man lang side comment. Talagang formal ang kanyang naging pahayag. At ang laman ng kanyang pahayag, kinukontra si Bongbong Marcos, ang kanyang kapatid na presidente ng Pilipinas. Ano ba naman tong si Amy Marcos? ha? Sa marami nilang yatang bagay, kinukontra nito ang kapatid niya eh. Mga kabunyog, mga kababayan. ha? Ano ba talaga ang plano nito ni Amy Marcos? Bakit niya ginagawa ito? Tungkol saan ang kinontra niya? Ang kinontra niya ngayon, naalala nyo nung isang araw, si PBBM, si Marcos Jr. ay naglabas ng kanyang reaksyon kaugnay sa Yolanda, mga kabunyog. Ang comment niya, yung mga nakaraang administrasyon daw, actually hindi lang kay Duterte ang tinutukoy niya, yung nakaraang dalawang administrasyon daw ay hindi nagsagawa ng mga hindi naging maganda ang mga Yolanda recovery programs. Yun ang sinasabi ni PBBM. Walang magandang hindi natupad ang mga magagandang ang mga planong recovery programs para sa mga sinalanta ng Yolanda. Yun ang comment ni PBBM. Ang tinutukoy niya yung nakaraang dalawang administrasyon ni Pinoy at ni Duterte. Ay, ito? Biglang naglabas ng pahayag itong si Amy Marcos. Ang sabi ni Amy Marcos, na daw siya, anong tawag diyan? Nahihiya daw siya. Nahihiya daw siya kasi daw hindi naman totoo na walang nagawa. Ang iba't ibang mga grupo, ang gobyerno nung nakaraang mga administrasyon kaugnay sa Yolanda. Marami naman daw nagawa ang iba't ibang mga administrasyon at grupo at institusyon. Nahihiya daw siya, bakit ganon? So ibig sabihin, kinukontra niya ang sinabi ng kanyang kapatid. Mga kabunyog, hindi natin sinasabi na tama rin si PBBM. Medyo rin kasi hindi rin maganda yung tono ng statement ni PBBM o ni Marcos Jr. Kasi mapangit din na sabihin mong yung nakaraang dalawang administrasyon na walang nagawa. Di gawin mo na lang yung magagawa mo. Pero wag mo nang siraan yung mga nakaraang administrasyon. Medyo hindi rin talaga maganda 'yon. Kaya lang ang ibig sabihin pala ni PBBM, ang tinutukoy niya hindi naman walang nagawa, tungkol lang daw sa recovery. Tungkol sa recovery. Kumbaga yung recovery programs kaugnay sa Yolanda, hindi daw naging effective. Mga kabunyog? Kumbaga yun yung sinasabi ni PBBM. Kaya lang na siya mali yung pagkakakuha ng kanyang sinabi, kahit ang iba na misinterpret siya sa kanyang sinabi. Kahit na nga itong yung kapatid niya, si Amy Marcos, hindi nakuha yung ibig niyang sabihin. Mga kabunyog, hindi nakuha. Ito yung ipakita ko sa inyo yung alisin muna natin ang title. Alisin muna natin ang title. Ipakita natin ano ba yung laman ng balita. Ito yung laman ng nung unang nagsabi si PBBM ganito. Yan. Yan mga kabunyog. Marcos hits predecessors over Yolanda recovery. Nothing was done. Yun ang yun yung sinabi yun yung pagkakabalita ng mga mainstream media. Marcos hits predecessors over Yolanda recovery. Nothing was done. Kumbaga, ang sabi ng ng Malacanang, hindi naman daw sinabi ni PBBM na
na wala talagang nang nagawa. Ang sinasabi lang sa recovery, yung recovery ng mga recovery programs ng gobyerno hindi matagumpay. Oh. Kaya lang, itong si Amy Marcos, sa halip na ipagtanggol yung kanyang kapatid, ipaliwanag kung anong ibig sabihin ng kapatid niya, na hindi naman talaga sinabing walang accomplishment ang nakaraang administrasyon. Tungkol lang sa recovery, parang hindi effective yung nakaraang dalawang administrasyon. Dapat sana si Amy Marcos na yung nagpaliwanag ng pasensya na baka hindi lang na misquote lang yata o na ano tawag diyan, out of context, yung sinabi ni ah ni ng kanyang kapatid. Sasabihin niya yon, tulungan niyan lang na idepensa yung kanyang kapatid o ipaliwanag. Ay ang nangyari siya pang kumukontra eh. Oh, ito panoorin niyo yung ito yung pahayag ni Amy Marcos, tingnan niyo. Nahihiya ako sa mga tumulong sa amin sa Tacloban noong hinagupit kami ng Bagyong Yolanda na sinasabing wala raw silang nagawa. Oh, grabe. Talagang malinaw yung kanyang pahayag, reaksyon sa kanyang kapatid. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Ano naman to eh? Ito namang si Amy. Kung nakita niya parang hindi maganda yung dating nung sinabi ng kapatid niya, di tinulungan niya na lang sanang ipaliwanag kung ano yung ibig sabihin ng kapatid niya. Si Marcos naman kasi, si PBBM, dapat hindi naman ganun yung statement niya. Napanood ko yung paliwanag ng Malacanang, ang sinasabi daw, yung recovery. Ibig sabihin, yung recovery programs ng mga nakaraang administrasyon, hindi rin naging matagumpay, hindi rin naging maganda, hindi effective. Recovery. Pero kung sa nagawa, may nagawa, kaya lang, sa recovery, parang hindi matagumpay. Yun daw ang ibig sabihin eh. Di dapat si Amy Marcos bilang kapatid ng presidente, ganun na rin yung pinaliwanag niya. Sinabi niya, pasensya na, medyo din siguro mali yung pagkakasabi ng aking kapatid. O, ganun, di ba? Dapat ganun pinaliwanag niya. Pasensya na, pero tinawagan ko ang aking kapatid, pinaliwanag niya sa akin ang ibig niyang sabihin na ano daw siya, na he was taken out of context. Ganun dapat. Siya nang magpaliwanag. Ang nangyari dito, siya pa yung sumisira sa kapatid niya. Tingnan niyo itong pahayag niya. Sa unang linya pa lang ng statement niya, sabi niya, nahihiya ako sa mga tumulong sa amin sa Tacloban noong hinagupit kami ng Bagyong Yolanda sa sinasabing wala raw silang nagawa. Sino bang nagsabi na inaakusahan na nagsabing wala raw nagawa? Si PBBM yung kapatid niya. Kaya lang yun nga, parang taken out of context na misinterpret yung sinabi. So dapat hindi niya na yun, hindi na dapat siya naglabas ng pahayag para idiin yung kapatid niya. Dapat naglabas siya ng pahayag para tulungang mapaliwanag yung ibig sabihin ng kapatid niya na ang presidente was taken out of context. Ganun dapat. Sabi pa ni Amy dito, unang-unang dumating noong 2013 si Mayor Duterte. Yan. Lumabas na. Pinagtanggol niya pa si Duterte. Hindi naman dito nakita niyo na. Lumalabas ang pagka mas pro Duterte pa siya kaysa pro kapatid niya tingnan niyo. Unang-unang dumating noong 2013 si Mayor Duterte, 10 ng kanyang disaster brigade at itinuloy niya ang housing noong siya'y umupo bilang pangulo. Nandoon ang mga US Marines at iba pang mga sundalo rescuers na Amerikano. Ang donasyon at paglilinis ng Chuchi mula sa Taiwan at Maynila, kasama ang napakaraming international relief organizations at mga samahan ng private business. Hindi naman yun ang kinukomentaryuhan yata ni PBBM napanood ko yung sinasabi ng ng Malacanang. Hindi naman yun ang sinasabing hindi kinikilala yung ginawa ng mga international organization, institutions, volunteers. Hindi. Kundi yung recovery. Yung recovery daw ang pero kung yung pagpapadala ng mga relief, na recognize naman daw yon. Ang sinasabi daw ni PBBM na medyo hindi naging effective, kulang ay yung recovery programs. Sabi pa ni Amy Marcos,
pati na rin ang pamahalaang lokal ng pinsan kong si Mayor Alfred Romualdez at ang kanyang buong trupa ng Cloban Leyte at iba pang probinsya damay din sa hirap. Paulit akong nagpapasalamat sa kanila at tuloy-tuloy kong tinatanaw ang aming utang na loob sa bawat isang nakiramay tumulong bumangon sa yurak ng Yolanda. Alam kong marami pang kailangang gawin at umaasa akong magtutulungan ang national government at LGU sa dagdag pang mga programang ipatutupad sa Tacloban. Napakasama naman ang mensahe ni ni Amy Marcos. Parang nagbuhat ng sarili niya taken out of context yung statement ni PBBM, mali talaga ang dating, hindi maganda yung dating. Dapat tumulong na lang siyang ipaliwanag yun. Di ba? Di ba? Ano mga kabunyog? Ako hindi ko pinagtatanggol si PBBM ha. Sinasabi ko nga, mali rin naman kasi yung pagkakabanggit ni PBBM. Ha? Mali hindi maganda yung dating Ha? Kaya medyo may mali din dun si PBBM. Pero dapat sana si Amy tumulong na lang siyang maipaliwanag yung ibig sabihin ng kapatid niya. Dapat sinabi niya ganito. Sa ngalan ng aming pamilya, ako at ang aking kapatid na humihingi ako ng paumanhin ang statement ng presidente, ang aking kapatid ay taken out of context. Kausap ko siya. Hindi naman pala ganun ang ibig sabihin niya, na hindi niya kinikilala ang ibig niya lang sabihin ay ganito, medyo kapos sa recovery programs ang mga nakaraang administrasyon. Sisikapin ng kasalukuyang administrasyon na tugunan yun. Dapat ganun. Siya na dapat ang nagpapaliwanag nun. Yung pagbangon ng Tacloban ang napabayaan, sabi ni Julito Galapin. Ano rin talaga kasi, yung statement ni Marcos, ni PBBM, medyo, talaga subject sa misinterpretation. Yan ang mahirap Kaya lang dapat, si Amy, dahil kapatid niya naman yan, dapat hindi niya na kinuntra. Ang title ko nga sana nito kanina, binanata na naman ni Amy ang kapatid niyang si Bongbong. Kasi hindi rin maganda yung statement ni Amy. Parang diniin niya pa si PBBM doon. Di ba, mga kabunyog, mga kabayan? Dapat siya, tumutulong siya sa administrasyon ng kapatid niya. Ay sa halip, ang niya, parang mas Duterte pa siya kaysa Marcos Anyway, nag-o-observe lang tayo. Tayo mga kabunyog, nag-o-observe lang tayo ng mga nangyayari. At yan yung naobserbahan natin. Itong si Amy, parang laging dumidistansya sa kanyang kapatid. Parang laging dumidistansya sa kanyang kapatid. Dapat tulungan niya. Kasi kapag hindi nagtagumpay ang programa ng kanyang kapatid, masisira dyan Marcos. Di ba mga kabunyog? Ang masisira dyan, hindi naman yung kapatid niya Sila, pamilya ng Marcos. Ang tagumpay ni PBBM sa gobyerno niya, tagumpay ng pamilya Marcos. Di ba? Sabi ni Julito Galapin, sana wag na lang siyang naglabas ng press release. Formal pa yung statement niya Formal pa kinakalaban yung sariling kapatid. Tama ka, Jovita Galindo. Pero kung mali rin talaga si PBBM, pwede naman siyang mag-comment, pero wag naman kalabanin. Yan lang yung yan lang yung obserbasyon ko diyan. Mga kabunyog, tayo ay nag-o-observe lang. Yan ang ating observation. So ito po ang ating komentaryo, maiksing komentaryo ni Attorney Enzo Recto. Basta po tayo, lagi lang po tayong sa katotohanan. Lagi po tayong para sa mahal nating inang bayan. Bunyog Party List. May hulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.